sa mga May Kristiyano, tanong lang ako kay Brother Elipin, Pastor Ramon. Kung sige, okay sige, lang. sige. Sige, Okay lang, sige po. makaisa. So, Brother Elipin, di ba ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay lingkod ng Diyos or nakalasap ka na nasa inyo ang katotohanan na aral, ano? So, nakaalam ka na ng katotohanan. So, sabi mo, ikaw ay nagkakasala pa. So, ang mga pagkakasala mo ba yan yung sinasabi mong pardonable? Opo, Na nagagawa mo, ang Elipin? kasalanan na pwedeng Pwede mo ba magawa ako bigyan ng example ng mga pardonable na nagagawa mong kasalanan? So sa Biblia, ang mga kasalanan na unpardonable, yung hindi na pinapatawad. Unang kasalanan sa Espiritu Santo. 4 yun. Tapos yung pamumusong sa Espiritu Santo. Yung blasphemy yun. Mga unpardonable sin na yun. Okay yun. Pagkatapos, Sino ba? Sige, sige. Kasalanan na maliit sa pasimula, hindi na tinitigilan, lumalaki yun. Sabi ng Biblia, Santiago 1, Okay. nagbubunga ng kamatayan. Okay. So, yun yung mga unpardonable, hindi na pinapatawad. Pero yung mga kasalanang bunga ng kainaan, hindi mo naabot, nakalimutan mo. Hindi mo naman inintensyon, bunga ng kainaan. Pinapatawad yun, kaya nga may pampalubag loob eh. Unang Juan 2:1, pinapakita rin yung possibility. Okay, Kung ang okay. sino man ay magkasala, meron tayong pampalubag loob. Kaya pag sinabi mong hindi na pwedeng magkasala, bagamat may Espiritu Santo na, wala nang role si Kristo. Kasi Hindi, siya nakakasala pa rin. Panuha Ang pa rin. hinihingi Wala ko po, nang role. kapatid na Elipin, ang hinihingi ko pong example sa iyo, yung mga nagagawa mong kasalanan na pardonable. Kasi sabi niyo po, nagkakasala pa kayo eh. So ano pong mga kasalanan yung nagagawa mo na yun ay pardonable? Kasi binigay mo na po kanina yung unpardonable. Sinabi ko na kaibigan eh. Tsaka ang i-example ko sa'yo, yung nasa Biblia. Kasi may example na nakasulat sa Biblia. So una, ang example, sabi doon sa unang hari, 8, walang tao na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, yung tao habang ikaw nasa lupa pa, 7:20 ng Ecclesiastes, kahit gumagawa ka na ng mabuti, matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Nagkakasala ka pa rin. Granted na nga bro Elipin na di na kita tinutulan doon sa nagkakasala ka. So kanina kasi nagbigay ka ng example malinaw doon sa unpardonable sins. Yun yung mga sabi yung pamumusong, 4 yun, yung mga na lumalaki na nagbubunga ng kamatayan. So ano naman po yung, kasi sigurado ko hindi mo na ginagawa yun dahil sabi mo, ang kasalanan na nagagawa mo yung pardonable. So ano pong mga kasalanan yun? Yung hindi ko naman kasi pardonable? pwedeng sabihin, sasagutin kita sa sarili ko, na susukatin ko yung sarili ko. Bawal naman ng Biblia kasi yun. Sabi ng Biblia, so hindi mo alam yung nagagawa mong kasalanan? Hindi kaibigan, ang nasa Biblia kasi, hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi ako pwedeng magsabi sa iyo sa sarili ko na dapat ito sa sarili ko, ganyan. Ang sukatan kasi natin, salita ng Diyos. Yun naman ang sukatan eh, yun ang nakakakilala sa kabuuan ng being. So walang example, Brother Elipin, sa Bible nung unpardonable? Meron. Ay, nung pardonable sins, walang sample. Meron. Eh bakit po nasabi mo yung pardonable? Meron din namang pardonable tsaka unpardonable. Kaya po nasabi nyo yung example nung Gusto mo bigyan unpardonable, kita ng example? pero yung hindi pardonable yung pardonable hindi mo mabigkas. Hindi, may example sa Biblia yun. So yun po yung mga sample sa Biblia na yun yung mga nagagawa mong pagkakamali. Ganito yun, kaibigan. Pagkakasala. Ganito yun. Yung nakasulat sa Biblia, tao yun eh. Di ba yung mga nagkamali na napatawad sa panahon ng unang siglo, tao yun eh. So sa ating panahon, tao din tayo. So pareho lang tayong tao. No? So kung ano yung ini-example doon sa unang siglo, nasa Biblia na yun, hindi na natin, yun na yung the best example. Okay, example mo nga bro Elipin, yung mga sinasabi halimbawa mo. Ganito.
Si Ananias at Sapphira Hmm. nakagkasala ng kasalanang unpardonable. Yun, example yun. Hindi na napatawad yun eh. Hindi po, Diba? ano na ako dun sa unpardonable Ngayon, kasi ito naman yung isa, sinabi- kaibigan. sige. Oo, ipagpatuloy ko lang. So, unpardonable sin, yun, the best example, yung kay Ananias at Sapphira. Ngayon, yung pag-uusap naman doon sa pardonable, no? Ito, pardonable. Yung nandoon naman sa unang Korinto, nagkaroon sila ng usapin doon sa loob ng Korinto, mga pagtatalo-talo. So, pinayuhan ni Apostol Pablo na hindi sila dapat nag-uusap sa harapan ng hindi sumasampalataya. Sabi ni Pablo ron, bakit hindi ninyo tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo padaya? So, merong case na na-resolve doon sa usapin doon sa Korinto. Na-resolve nila yon, yung maliliit na usapin doon sa Korinto. So, yun, mga pardonable. Mga pardonable sins yun, na napapatawad naman. Pero, dyan sa Korinto, meron din naman unpardonable na, mga hindi nagsisi. Kagaya nung hindi nagsisi sa pakikiapid. No? Inari yung asawa ng kanyang ama. Hindi na pinatawad ni Apostol Pablo yun. Tiniwalag nga niya. Meron naman, binigay na kay Satanas. Kasi lumalaban na sa katotohanan, mga unpardonable sin, kagaya ni yung naiulat doon sa ikalawang Timoteo. Si pakala nun, nakalimutan ko eh. Yung dalawa. Kagaya ni Himeneo, Diotrephes, saka si ano. Hmm. Sige, sige. si Himeneo, tsaka si Alejandro. Yun, mga example yun. Nakagawa ng mga unpardonable sin. Ngayon, ang ano kasi lang ang tanong doon eh. Yung sabi mo sa 1 Corinthians chapter 5, yung parusa sa kahalayan, church discipline kasi yun eh. Katulad yung asawa ng tatay niya, inaasawa niya rin. Kahit yung mga ano, hindi ginagawa yun eh. Kaya sabi, ibigay niyo kay Satanas ang taong ito upang mapahamak ang kanyang katawan, ng sinabi, at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Sa mga ito yung tinatawag na consequence eh. Mawawasakan yung katawan niya habang nandito pa siya. Hindi yung espiritu niya pupunta sa maliligtas pa rin yun eh. Kasi nakay Kristo na yun eh. Pero yung katawan niya, yung tinatawag na consequences. Sa Galatians chapter 6, what you sow is what you reap. Wag yung ang Diyos ay hindi nagbibiro. Yung katawan mo, dito parurusahan ka na. Pero pagdating sa paghukom, dahil na kay Kristo ka na, hindi ka na parurusahan dun eh. Kaya dito pa lang, bibigyan ka na ng consequences. Tulad ng ang tinatawag na dito sa mga Kristiyano kasi, kung alam natin ang doktrina, alam natin yung ista natin doon sa Ebanghelyo Ay, dyan muna kayo mga kaya ako kapatid. naniniwala. Baba lang muna ako. Ako naniniwala. Salamat sa oras. Salamat sa Diyos. Sige, okay lang. Dito ako naniniwala, ang isang tao, alam niya kung talagang maliligtas siya o hindi eh. Pastor Robert, Alam niya, dapat alam natin yan. Yung sa sa 1 Corinthians chapter 5 yun. Sige. Liwanag doon sige, liwanag. Yung katawan niya, para mawasak. Binigay kasi, hindi siya nasa impyerno na siya. Walang binanggit doon eh. Walang binanggit. Kundi, church discipline ang tawag doon. Kasi yung mga natira doon, mahahawa kung sa libadura, yung tinapay, niligang mo libadura, magpapaumbok yan, mahahawa yung iba. Kaya pinatatanggal yun. Church discipline ang usapan dyan. Para yung lalaki nyo, malaman niya na talagang tinuwalag siya, nagkakasala na siya kasi talamak na yun eh. Hindi niya na malaman yung tama sa mali. Kaya para yung katawan niya, mawasak. Para sa pagdating ng paghukom, maligtas yung kaluluwa niya. Yung siya may ano yan eh. Diba, maliwanag yun ha. na yun kay Satanas. Pag silang binigay, hindi naman, binigay, ibig sabihin, hinayaan na siya na gumawa. Pero para ma-realize niya na hindi na siya lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya para yung katawan niya mawasak, kasi marami akong kanyang mga ibang mga kasamahan, nagpapatuloy sila. Hindi ko na pinagpe-pray yan eh. Kasi nga, yung kasalanan ikamamatayan sa physical, at ayun ang sumunod, at pagdating ng panahon, talagang bumalik pa rin sila sa Panginoon kasi alam nila yung kaligtasan nila eh. Pero maliligtas sila kasi alam nila, babalik at babalik yan eh, yung mga nakaalam ng Ebanghelyo. Para yung katawan nila, nagkaroon siya ng cancer.
nabulok yung ano niya, hanggang sa nagsisi uli siya na talagang patawarin siya. Kasi sa Panginoon yan eh. Pag nasa Panginoon ka na, hindi ka na mapapahama kasi hindi ka nakahatulan nga. Kaya lang, yung physical mo, mawawasakin yan. Para talagang bigyan ka ng ng consequences. Kasi sa kabilang buhay, hindi ka na hato. Kaya lang, wala na siya masyadong reward doon. Hindi siya magkakaroon ng reward. Pastor, Wala na siya reward. Pag sinabi bang ibinigay kay Satanas, Hindi ibig sabihin hindi impyerno yun. Wala pa yun. Hindi ganun ibig sabihin. Ibig sabihin nun, hindi siya masamang tao pag ibinigay. Masama nga ibinigay, pero hindi siya pag-aari ni Satanas. Ibinigay na, hayaan mo si Satanas gumawa sa kanya. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na kay Satanas. Hindi na ibig sabihin kay Satanas sila. Masama nga. Nga. Masama yung ginagawa niya bilang Kristiyano. Kasi may mga Kristiyano na asal hindi Kristiyano, pero Kristiyano siya. Di ba? Ibig sabihin, pag-aari siya sa kung si Kristo, lumalaban siya doon sa kabanalan. Pero itong mga talagang hindi Kristiyano, nireject si Kristo, talagang hindi kay Kristo yun. Kahit saan mabait pa yan eh. Sige. Payag ka kapag ibinigay kay Satanas, inaalis na yun sa iglesia. Yung disiplina yun. Just discipline. Pero wala tayong karapatan na sabihin natin na hindi ligtas yun. Wala na siyang kaligtasan. Hindi ka pwede magsabi nun. Wala. Tinanggal lang sa iglesia. Hinayaan siyang gumawa ng masama kasi ayaw naman paawat eh. Ayaw nang paawat eh. Halimbawa, sinabi ni Pablo, ibinigay na kay Satanas. Ang ibig sabihin nun, tiniwalag na sa iglesia, inalis na. Tinawalag. Kasi nga, gumagawa ng hindi maganda. Kasi parang hindi mo hawa yung nasa loob. Ganun lang ang gusto mong yata. So, palabasin ni Pablo. Inalis. Inalis lang. Pero sa Diyos, hindi siya inalis, ha? Ang awa ng Diyos, nandun pa sa Kanya. Yung inaalis sa loob ng iglesia, sa definisyon ni Apostol Pablo. Sige. Masamang tao ba yun? Masama kasi nga hindi dapat ihaduro sa baka mahawa yung iba. Kasi dinotolerate din nila eh. Di ba? Hindi ako natutuwa. Pastor Ramon, kapag masamang tao, manggagawa ba yun ng masama? Siyempre gumagawa siya ng masama, pero hindi ibig sabihin hatol na siya. Hindi na kasi wala ng hatol yun. Kaya lang, katawan niya, sabi sa 1 Corinthians chapter 5, ibibigay ninyo kaya sa Satanas. Ang taong yan upang mapahamak ang kanyang kaluluwa ba? Hindi, katawan. At nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi yung espiritu o kaluluwa niya hindi maliligtas. Para magtanda lang siya, magkaroon siya ng consequence, baka siya, magkasakit, magkaroon ng Kahit sa 1 Corinthians 11, sinabi rin yan eh. Yung kumakain at umiinom sa araw ng Panginoon sa kanyang tinapay, na hindi nararapat, nangihina, nagkakasakit, sa namamatay. Parang church discipline yun. Saka consequence. Yung masamang tao, sa definisyon ng Biblia, manggagawa ba ng masama yun? Yung manggagawa, talagang wala sa Panginoon talagang gumagawa ng kasalanan. Pero yung nasa Panginoon, makakagawa pa rin siya ng masama. Pero hindi ibig sabihin hindi siya maliligtas. Hindi, Pastor Ramon, ang tinatanong ko yung masamang tao. Nakagawa siya ng kasalanan. Nagpatuloy siya dito sa... hindi naman masama ito nung una eh. Itong nasa 1 Corinthians chapter 5. Natukso siya. Kinasama niya yung asawa ng kanyang tatay. Hindi, Pastor Ramon, ibig sabihin... Ulitin ko lang. Pag sinabing masamang tao, sa definition ng Biblia, ang ibig ba sabihin nun, manggagawa ng masama. Yung masamang tao? Manggagawa ba? Merong sinasabi, masamang tao, gumagawa ng masama, pero yung talagang masamang tao, gawa ng masama, talagang masama na yun. Depende kasi sa kasamaan eh. Siyempre, hindi naman lahat ng masamang tao manggagawa ng masama. May masamang tao gumagawa rin ng mabuti. Yung masamang tao na naalis sa iglesia, hindi naman per se masamang tao, kundi yung manggagawang tao na inaalis sa iglesia. Manggagawa? Sa definisyon ng mga apostol, manggagawa ng masama yun, di ba? Manggagawa ng, yung masamang tao na inaalis sa loob ng iglesia ng Diyos, sa loob ng iglesia, sa definisyon ng mga apostol, di ba manggagawa yun ng masama?
Oh, gumagawa ng masama, tama. Kaya nga nagpapatuloy sila eh. Okay, tapos, So, sunod kong tanong ganito, Pastor Romel. Kapag manggagawa ng masama, may kaligtasan pa ba? doon sa iglesia, gumawa ng masama. Meron pa, hinatulan nyo lang siya na talaga, kasi ang Diyos sumahatol sa labas eh. Eh, nasa loob yun eh. Hatulan nyo yung nasa loob. Doon Hindi, sa sa inalis first na. hindi po inalis sa iglesia. Hindi, bro. Hindi ibig sabihin inalis sa iglesia, hindi na maliligtas. Sa iglesia lang yun. That's discipline. Pero pagdating sa bata ng Diyos, hindi, Doon ako sa ibinigay na kay Satanas. Di ba? kahit ibigay pa kay Satanas, ano ibinigay kay Satanas? Yung katawan. Yung katawan. Saglit, Pastor Ramon. Ang tinutukoy ko, yung inalis na sa iglesia, masamang tao, di ba ibinigay na yon kay Satanas. Ang tanong ko sa'yo, kung may kaligtasan pa yon. Meron pa. Ibinigay lang, ang tawag ibinigay, hindi yung binigay kay Satanas na siya. Ibigay kay Satanas, yung kanyang gawa, hayaan mo siyang gumawa para ma-realize niya na masama yung ginagawa niya. Kasi nga, hindi na nga siya mapigil doon sa loob eh. Saka isa pang purpose no, para hindi mahawaan yung iba. Kaya binigay kay Satanas, pinabayaan gumawa ng kasalanan sa gawa ni Satanas. Hindi na kasi mapigilan eh. Kaya dito sinabi rin sa 12, ng 1 Corinthians chapter 5, sabi ni Pablo, sapagkat wala akong, 12-13 sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga Kristiyano, ang Diyos ang hahatol. Kasi Kristiyano yung taong yun eh. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ay dapat, yun yung hatulan. Katulad nung lalaki yun, inaasawa yung asawa ng tatay niya. Hindi ba? Sabi niya, dapat yung hatulan sila, tanggalin niyo yan, ibigay niyo kay Satanas para malaman niya, gumagawa siya sa gawa ni Satanas. Ganito sabi ng Panginoon ng kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Ititiwalag mo lang. Kayo magtitiwalag, hindi yung Diyos na hindi kayo maghahatol na hindi na siya ligtas. Ititiwalag niyo yung masamang tao, kasamahan niyo masama. Ayun, hindi kayo hahatol doon. Okay, sige. Di ba yung inihiwalay o inalis na sa iglesia kasi ibinigay na nga kay Satanas, masamang tao na. Di ba nahiwalay na yun sa Diyos? Hindi pa sila nahiwalay sa Diyos. Doon sa samahan lang kasi nga gumagawa siya ng masama ron sa loob. Kasi mga Kristiyano yan eh. Katulad ko, marami ako... Yung kay Satanas na. Sumusunod na kay Satanas. Hindi ibig sabihin, bigay kay Satanas. Hindi pa ba yun nahihiwalay? Hindi ibig sabihin kay Satanas yan. Pag hindi bigay, wala tayong karapatan magbigay kay Satanas eh. Ibig sabihin, sa Biblia, Pastor Ramon. Sino magbibigay kay Satanas? Tayo? Hindi tayo pwede. Di ba, Pastor Ramon, sabi sa Biblia, ang iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Nabasa mo niya yun? Nabasa ko yan. Ibang ano naman yun eh. Ibang talata, ibang context. Ang tanong ko yun. ngayon, Pastor Ramon, yung mga inalis na sa iglesia, kasi bumaling na kay Satanas eh. Ibinigay na rin ni Pablo kay Satanas kasi yun ang gusto nila eh. Susunod na sila kay Satanas. Di ba nahiwalay na yun sa Diyos? Hindi, nahiwalay lang sila doon sa gawa ng disiplina ro sa loob. Kasi nga, meron tayong chance discipline. Pero hindi siya sa Diyos nahiwalay. Yung kumampi na kay Satanas, yung kumampi na, hindi pa nahihiwalay sa Diyos. Iba yung kumampi kasi walang Kristiyanong kakampi kay Satanas. Yun ang tanong ko. Yung nagsibaling na sa hulihan ni Satanas, inalis na nga ni Pablo sa iglesia. Nahiwalay. Ang ginawa lang naman yung katawan niya na talagang nakiapil. Hindi naman puro masama ginagawa ng tao. Depende. Ang tanong ko, Pastor Ramon, ulitin ko, no? Yung pumanig na kay Satanas. Pumanig. Pumanig na. Pumanig kay Nagsibaling Satanas. na sa hulihan ni Satanas. Inalis na ni Pablo sa iglesia, binigay na kay Satanas. Kasi yun nga ang gusto nila eh. Kay Satanas na sila susunod. Ang tanong ko, Pastor Ramon, kung yung mga tao na yun, nahiwalay na sa Diyos. Wala yan. Baka mabula ang propeta naman siguro yun. So, may kaligtasan pa ba yun pag nahiwalay na sa Diyos? Pag nagpatuloy sila, naging bula ang propeta sila, hindi sila nagsisi, wala nang kaligtasan yun. Hindi, halimbawa, nahiwalay na nga sa Diyos kasi sumunod na kay Satanas eh. Inalis na rin ni Pablo sa iglesia, ayaw na sumunod Kahit walay ka na sa Diyos, nakisatanas ka, ang Diyos, ang awa niya malawak. Pastor Ramon, may kaligtasan pa ba yun? Yung kumampi na kay Satanas, nahiwalay na sa Diyos, may kaligtasan pa rin yun. Namubusog na siya, nag-aalis siya sa Holy Spirit. Wala kung namubusog na siya. Binigay na nga siya kay Satanas eh. Gusto na niya masama.
Sukampo na siya ni Kasi Satanas. hinayaan yun. Nahiwalay na sa Hinayaan Diyos. lang yun. Sa hinayaan na gumawa Ibinigay siya. na ni Pablo kay Satanas Si kasi Pablo na nagsibaling nagbigay, na nga sa hulihan ni Satanas. Nahiwalay Si na sa Pablo, Diyos. si Pablo Ang tanong nagbigay, ko, hindi Pastor Diyos, Ramon, Sige. ang tanong ko, kung may kaligtasan pa yon. O kung si Pablo lang ang nagbigay, may kaligtasan yun. Pero kung ang Diyos na ang humatol doon, walang kaligtasan yun. Hindi, Ay, yung ginawa ni Apostol Pablo na, Oo. di ba, binigay niya kay Satanas. Oo. Di ba, kasang-ayon ng kalooban ng Diyos yun? Depende. Hindi naman yung Ibig sabihin, kalooban si Pablo gumagawa ng hindi kalooban Hindi, ng Diyos. hindi, walang karapatan Gumagawa siya ng labag? wala namang ang masasabi, walang karapatan si Pablo na humatol na wala nang kaligtasan. Ang Diyos lang bahala Ibig ron. kong sabihin, Pastor Ramon, gumagawa Hindi siya ba si pwede Pablo ng labag sa kalooban ng Diyos? Palagi natin hindi. Pero yung tinatawag na Ayun. paghatol, So, ang paghatol Pastor Ramon, wala sa ano ni Pablo, yung Diyos kung ang lang. paggawa ni Apostol Pablo kasang-ayon palagi ng kalooban ng Diyos, nang alisin na niya sa iglesia yung ibinigay niya kay Satanas kasi nagsibaling na nga sa hulihan ni Satanas. Sige. Nahiwalay na sa Diyos. May kaligtasan pa ba yon? May kaligtasan kung si Pablo. May kaligtasan pa rin. Meron. Nakalagay ito sa Korinto, di ba? Para mawasak ang kanyang katawan at sa pag-uukom, maligtas ang kanyang kaluluwa. Maliligtas pa yun eh. Pero Yun ano tong sinabi yun ang ni sabi ng Pablo, context eh. Pastor Context Ramon? yun eh. Sabi doon sa 6.4 ng Ebreo 6, tungkol sa mga minsang naliwanagan, nakalasa pa ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. Nakabahagi pa sa Espiritu Santo. Saka nahiwalay sa Diyos. Hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yan bang mga nahiwalay dyan? Pastor Ramon, may kaligtasan pa yan. Tingnan mo yung context na kasi yung Hebrew, binigay yan sa mga Judaizer eh. Kasi ang context kasi yan, kaibigan, tungkol doon sa unto perfection eh. Looking unto Jesus yan eh. Ngayon, may mga tao rito na nalaman nila yung katatawanan, niliwalagan na sila, yung Holy Spirit binigay na sila. Hindi pa rin sila, kumbaga sa naniniwala doon sa one way o looking unto Jesus, nagdadagdag pa sila ng mga simula yung aral, nung panahon na hindi na dapat nararapat sa grace, by grace, kay ni Kristo. Dapat tumingin na sila kay Kristo. Hindi na sila pwedeng baguhin sa ganung pagsisisi. So anong sagot mo, Pastor Ramon? May kaligtasan pa. May kaligtasan kasi hindi naman sila, hindi naman sila... Kahit hindi na pwedeng magsisi, may kaligtasan pa rin yun? Hindi. Ang Diyos, pag nagsisi ka, patatawarin ka. Ang context kasi iba, hindi naman ganun talagang actor ang sabi kasi dyan, Pastor Ramon, na nahiwala, hindi na bago sa... Pastor Ramon, ang sabi kasi dyan, saka nahiwalay sa Diyos, hindi sila maaaring baguhing muli sa pagsisisi. Ibig sabihin, nung una, nagsisi na yan. Tapos nahiwalay sa Diyos. Pagkatapos mahiwalay sa Diyos, halimbawa, magsisisi uli. Ang sabi dyan, hindi na sila maaaring baguhing muli sa pagsisisi. Ibig sabihin, walang dalawang pagsisisi. So, wala. Yung nahiwalay sa Diyos dyan, may kaligtasan pa rin yan. Kahit hindi na pumapayag ang Diyos na magsisi pa sila. Hindi naman ganun ibig sabihin yan. Sabi nga, yung nahiwalay sa Diyos, hindi pa siya nahiwalay sila doon sa tinatawag na pamantayan ng Diyos. Hindi doon sa kasalanan pinag-uusapan dito, hindi naman kasalanan. Wala ka naman makikita kasalanan dito eh. Ang sinasabi sa Hebrews chapter 6, di ba, sabi nga rito na, doon basahin natin pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, ang kahatulan, walang hanggan. Sa halip ay nagpapatuloy tayo. Yan ang gagawin natin kung iloloobin ng Diyos. Sapagkat, pagdating dito, pagdating doon sa, kailan sasabang mo yung verses 1 to 3. Sapagkat paano pa magsisisi ang nanunumbalik ang mga tumalikod? Saan tumalikod? Doon sa aral na yon. Nakita mo? Doon, wala siya doon sa verse 1 to 3. Dati naliwalagan na sila, nakalasal sila ng kaloob ng langit, at naging kabilang sila sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, o nabaptize na. Nakasalasap na sila ng kabutihan, ng salita ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos, at lubusang pagpahayag ng panahong darating, Ito, grabe to. Kung sila yung tumalikod, saan? Doon sa aral na yon.
Pagkatapos malasapan lahat ng ito, hindi na sila maaaring magsisi at magpanumbalik. Kasi nga, pinapako nilang muli si Kristo. Isa lang yun eh. Eh, ba't pa sila bumabalik? Dinadagdagan nila yung kaligtasan ng Pastor yung Ramon, gawa, gawa ng Judaizer. Kasi ang Hebrew, tandaan mo, sulat siya sa mga Judaism. Ayun. Unto perfection na tayo. Kasi lalong pinapako, Pastor ba't mo Ramon. dinadagdagan yun? Yun ang ibig yung sa sabihin nun. Kapitulo 6, Pastor Ramon, di ba ang sabi ron? At saka nahiwalay sa Diyos, Sana ay di maaaring baguhin silang muli. Yung salitang muli, di ba ang ibig sabihin nun? Merong naunang pagsisisi. Tama. Ayun. Ibig sabihin, pag ginagamit yung salitang muli, darating naman yung kasunod na pagsisisi. Di ba? Tama. So, dito sa talata, sa 6, sabi rito, saka nahiwalay sa Diyos, di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ibig sabihin, pag nagsisi na uli, pero nahiwalay na sa Diyos, nagsisi uli, hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Tama. Diba? Yun ang nakasulat dyan eh. Kasi wala na Ibig sabihin, natitirang ang tanong ko, Pastor Ramon, ganito. Pag ayaw na ng Diyos na magsisi yung isang tao, di ba hindi na rin pauunawain yun ng salita ng Diyos, hindi na makakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi ayaw na ng Diyos na magsisi sila eh. Di ba? Hindi na makakaunawa ng salita ng Diyos yun eh. Pahig ka ba ron? Hindi, ganito ang punto ko sa nung sumulat dito. Hindi, alamin ko muna, Pastor Ramon, kung papayag ka. Ipapakita ko yung sa akin. Papayag ka ba yung mga ayaw na ng Diyos na magsisi, hindi na pinauunawaan ng salita ng Diyos na ikaliligtas nila? Wala akong nabasa. Payag ka ba ron? Hindi ako papayag. Hindi, ako babasa ako. Babasa ako alam na ganun talata, ng sitas. Ito, babasa ako ng sitas. Ito, Marcos 4:11. Sabi dito, 4:11 ng Marcos, sapagkat sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Okay. Sa kanilang nasa labas, lahat ng ginagawa sa pamamagitan ng talinghaga. Upang kung magsitingin sila'y makakita, huwag mamalas. Makarinig, huwag makaunawa. Baka sakaling sila'y magbalik loob. Ito, in speaking na to sa labas. Baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila. So dito, meron siyang kasi binabanggit sa loob, ay sa labas, na ayaw na niyang patawarin sila, nasa labas na kasi. So, payag ka ba, merong magsisisi, nasa labas na, nagsisisi siya, nasa labas na. Ayaw na ng Diyos na patawarin pa siya. Hindi, nakalagay daw. Maliban na kung sila magbalik loob eh. Pwede pa. Yan ang sabi ng context. Hindi, ang sabi doon, ayaw na ng Diyos patawarin sila eh. Hindi, wala sinasabi dito. Basahin mo ulitin natin. Oo, ulitin natin ha. Ulitin natin. Basahin mo. Hindi, dito na tayo sa baba. Upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas. At mga kinig, sila'y hindi mga karinig. Mga kinig at sila'y hindi makarinig. At huwag makaunawa. Baka sakaling sila'y mangagbalik loob at patawarin sila. Yun. Diba? Nandun tayo. So, base dito sa talata, Pastor Ramon, merong tumitingin, hindi na nakakakita, di ba? Merong nakakarinig, hindi na nakakapakinig. Diba? Sabi rito, kung mga kinig sila ay makakarinig at huwag makaunawa. So, ang tinutukoy dito, yung hindi na pauunawaan, itutuloy natin. Baka sakaling sila ay magbalik loob at patawarin sila. So, pumapayag ka na merong ayaw ng paunawaan. Kasi ayaw ng patawarin ng Diyos. Ayaw paunawaan para sakaling magbalik ka nga ron. Oo, ayaw ng patawarin. Pag hindi sila nakaunawa. Kasi hindi na pinauunawaan kasi ayaw na nga patawarin. Ba't may nakalagay doon? Baka sakaling sila ay magbalik loob at patawarin. Saan mo ilalagay naman yun? Pumapayag ka nga ba doon na merong mga tao
ayaw ng papagbaliking loob ng Diyos, ayaw na silang patawarin. Pumapayag ka Hindi, ron. Merong ganong mga Hindi tao. ako mapayag. Hindi ako mapayag. Kasi sabi ng Panginoon, Ayaw mo alam ba pumayag na, dun sa hindi, nabasa alam ba, ko. magbabalik loob sa sabi ng Panginoon. May sinabi kasi ang Panginoon doon, magkakaroon ng contradiction ng kaibigan eh. Sabi sa, ang lumalapit sa akin, gusto magbalik loob tapos ayaw niya, magkakaroon ng contradiction sa salita ni Kristo. Ang sabi ni Walang Kristo, ang contradiction. Kasi hindi, meron. magkaibang tao Meron, naman ang meron. sinasabihan ni Kristo ron. Hindi, meron. Ang sabi rito, ang lumalapit sa akin, nagbalik loob siya, lumapit sa Diyos. Tama. Ang Lumalapit. lumalapit sa akin, Tama yun. lumapit siya, nagbalik loob siya, lumapit na siya. Ang lumalapit sa akin sa anumang paraan na hindi ko itatakwil. O yung sinabi ni Kristo yun eh. Ibig sabihin, ganun ba ang Diyos na pag lumapit ka sa kahit sabi mo napakasama mo na, sumama ka ng sumama, tapos lumapit. Sige, tatanong ako, Pastor Ramon. Hindi, kaya lumapit siya para magbalik loob. O ibig sabihin eh, Pastor sabi Ramon, naman ni Kristo, ang tatanong ako lumalapit sa'yo. sa akin sa anumang paraan yan, ay hindi Ito mo nga, Pastor Ramon, itatakwil. tatanong na ako sa'yo. Ganun lang yun eh. Halimbawa, yung demonyo lumapit sa Diyos. Ay ba yun, Papayag demonyo pa ba yun ang eh. Diyos Hatol na na yan eh. palapitin? Hindi, bro. Hatol na yan kasi nasusulat Ayun. na yan eh. Nasa iba Ibig na yan. sabihin, pag may hatol na, Iba kaibigan, iba yung tao sa pag may demonyo. hatol na, Sige, kaya sige, nga, sige. huwag muna natin Sige. pag-usapan kung tao o demonyo. So, payag ka, sige. kapag may hatol na, ayaw nang palapitin ng Diyos sa Kanya. Tama. Saan ka naman makakabasa ang Diyos eh, na tulad. Hindi, umagri ka hindi. muna. Hindi Ito, ako umagri payag ka doon. Hindi ako payag. Pag humapit sa Diyos, pwede pa siyang patawarin. Hindi, ito, ulitin natin. Yung demonyo, lalapit sa Diyos para humingi Okay. ng tawad. Papayag pa ba ang Diyos na lumapit sa kanya demonyo? Hindi na. Demonyo, hatol na yun eh. Ayun, hindi Iba yung na. demonyo. Ibig sabihin, Iba yung tao sa demonyo hindi, wag muna natin pag-usapan kung tao yun, kung ano. Ang punto ko lang na kinukuha doon, kasi may hatol na doon sa lumalapit. 'Di ba? Kaya ayaw na ng Diyos na lumapit kasi may hatol na eh. Saan mga demonyo? Sige. Pero sa tao, O hindi pa natin agad pag-uusapan yun. Iba ang sitwasyon Ngayon, ng tao, ito. may tagapagligtas sila eh. O ito naman ang sunod na tanong ko sa iyo, Pastor Ramon. Yung mga tao naman na ayaw na kumilala sa aral ng Diyos. Di ba may hatol na rin yun sa yung mga tao na yun na ayaw nang kumilala doon sa aral ni Kristo? Tapos kinamatay nila Di ba yun. may hatol na yun? Meron na yun. Meron. Hindi, halimbawa, hindi pa sila namamatay. No? May Gusto nga hatol nila na. May pumanig hatol na sila kay Satanas. So, may hatol na. So, papayag pa ba ang Diyos na... Ayun nga, Pastor Ramon. Papayag pa ba ang Diyos na lumapit yung ganong klase ng mga tao sa Kanya at patatawarin pa ng Diyos? May hatol na pala eh. Hindi kasi may hatol dito. Ganito. Doon sa John 6:17 to 18, may binabanggit kasi dyan eh. Kung nabasa mo siguro yun. Kung marami, may hatol na sila. Dahil nasa kadiliman pa sila. Okay, sabi rito sa John chapter 3, 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ang paparusahan ng sanlibutan. Kung siya sa libutan, lahat ng tao to. Mga tao to eh. Kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ang hindi nahatulan maparusahan ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Iba, hatulan kasi hindi sumampalataya. Ngunit ang hinahatulan ay hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya kaysa isang anak ng Diyos. Sa buong sanlibutan niya na. Pero itong taong to, kahit nahatol na siya, pero kung sumampalataya siya, pwede pa siyang patawarin. Sabi sa 19, natulad siya sapagkat naparito ang sanlibutan, sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Pag umayaw ka sa ilaw at lumalapit dito upang hindi nahayag ang kanyang magawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan at tumalapit sa ilaw, ang gayon, sa nahayag ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ngayon, halimbawa, andun pa siya sa hatol. Ang pinamahagi ebanghelyo ni Kristo. Pero hatol na siya. Ayaw niya pa hindi siya umanom sa ilaw eh. Pero pagdating ng panahon, lumapit sa Diyos siya, pwede patawarin yan. Pero pag hindi na siya lumapit, ikinamatay niya, yan tinatawag na blasphemy. Kasi nireject na si Kristo eh. Yung pananampalataya, talagang hatol na siya. Namatay na siya eh. Sabi, it is appointed for man to die once after that judgment. Pag nireject mo si Kristo, judgment na aabutin mo. Ganun lang yun. Pastor Pero Ramon, habang buhay ka pa, may pag-asa ka pang maligtas. Kahit sabihin mong Pastor ganun Ramon, sa akin okay, kapag sige. hinatulan na, halimbawa, ayaw nang kumilala,
doon sa katotohanan na kay Kristo. Alas kinamatay. Sabihin, hindi, saglit, huwag ka muna mag-interrupt. Bawa, ayaw na Sige, kumilala sa aral ni Kristo, no? Sabi doon sa unang Tesalonika, ikalawang Tesalonika, Okay, sige, sige. 2:11, Okay. ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi Okay. nangalugod sa kalikuan. Okay. So, payag ka ba ang mga taong ito ayaw na sa katotohanan? Ayaw Nilalagyan na. na ng Diyos ng delusyon para maniwala na sila sa kasinungalingan. Payag ka ba may hatol na ang mga taong ito? O kahit hindi halaga ng Diyos, may hatol na sila. Talagang may hatol yan. Kasi nga, ayaw nila Salamat. lumapit sa Ito kailaw ngayon eh. sa itong tanong. Okay, Sige, okay sige. lang. So, Sige, sige. itong mga tao na ito na may hatol na, ayaw na sa katotohanan eh. Itong Sige, mga sige. taong ito na ayaw na sa katotohanan, may Ayaw hatol na eh. na. Sabi mo eh. Okay. Maglalapit pa ba sila ng tao para ilapit sa katotohanan ng Diyos? Ay, hindi na kasi ayaw. Sila nga ayaw sa katotohanan. Hindi Hindi na na. maglalapit yun. Hindi na, Hindi. syempre. Sa makatwid, Sila nga eh. yung Oh, taong sige. may hatol na, hindi nalalapit sa Diyos yun. Hindi na Natural. rin magdadala ng tao para ilapit sa Diyos. Tama. Katulad na sila eh. Ayaw niya talaga lumapit eh. Katulad talaga sila. Ngayon, Ayaw na eh. Pastor Sila Ramon, hindi ka na. payag ka ba ngayon? Merong mga tao ayaw nang patawarin ng Diyos kasi ayaw na nga sa Diyos eh. Gusto na nga doon sa masama eh. Oh. Payag ka, may mga tao ayaw na patawarin O, ng may Diyos mga, may kasi- mga taong gano'n. Talagang pinangatawan na nila. meron. Kumapina kay Satanas. Meron. O, katulad ng ano, nahiwalay mga... na sila sa Diyos, di ba? Oo, tulad ng ano, nung Nahiwalay na sila. tinatawag ng mga ano, mga halimbawa, yung mga Masonic. Ay, talagang hindi na lalapit sa Kaya nga, Diyos, sa Pastor demonyo na yun eh. Nahiwalay na sila sa Diyos, di ba? Talagang hiwalay na sila. Yun. Hiwalay talaga sila. O, yun, tama yun. May mga ganun kaligtasan tao. pa ba sila, Pastor Ramon? May Wala na. kaligtasan pa. Ayaw naman lumapit sa ilaw eh. Wala nang kaligtasan. Hindi na issue natin. Oo, ganun noon. Pero sa mga Resolve na. Kristiyano, pero ang malaman, yung mga Kristiyano naman na lumabas, pwede pa lumapit sa Diyos. Kasi may ano na sila eh, Hindi. meron silang tatak ng Espiritu Santo. Nahiwalay na Ah. nga, Pastor Ramon eh. Hindi, iba Gusto na yung, kanila hindi, iba yung sa talagang masama eh. hindi, iba yun. Iba yung merong Holy Spirit. Ito, May Pastor, conviction pa kilala yan. May mo ba conviction si- pa yan eh. Si Jimeneo at si Alejandro. Kilala mo ba Oo, yun? oo. Nakalagay Diba, naman yun din eh. binigay sila ni Pablo kay Satanas. Tama. Ano ibig May sabihin ulat nun? ba sa Biblia na pinatawad uli sila nang magbalik loob sila sa loob ng iglesia? Wala namang binanggit. Wala namang binanggit na nagbalik Wala. loob sila. Wala. So, Wala walang naman. basis sa Biblia na Oo. pwede pa uling pabalikin yung ibinigay na kay Satanas dahil masamang tao. Pero wala rin basis na hindi na bumalik yun. Hindi natin alam kasi. Wala rin eh. Kaya bigyan na natin sa Diyos yan. Yung mga nasa loob ng iglesia, sa loob ng iglesia, ang humahatol doon, Pastor, yung mga mananampalataya sa labas, May hatol ulat. na. May Wala ulat sa na iglesia eh. hindi na patatawarin. Meron pang pag-asa ang nasa loob ng iglesia, pero yung nasa labas, Diyos na hahatol doon. Yun ang sabi. Ganito yun, Pastor Ramon. Kaya doon sa loob, hatulan niyo yung mga nasa loob, yung masamang tao, para maligtas sila sa araw ng pag-uko. Isisiplina niyo yan. Yun ang ibig Ganito sabihin yung ng Pastor doon. Ramon. Hingi ako Sige, sa iyo sige, ng sige. 2 minuto. Okay, sige. Yung mga nasa labas ng iglesia na hindi pa nakakakilala ng katuwiran, gumawa ng mga kasamaan, mga labag na kasalanang mabibigat. May pag-asa pa yun sa Diyos kasi hindi pa nakakakilala ng katuwiran eh. Payag pa ang Diyos lumapit sila sa Diyos. Kay Kristo, payag pa yun, papatawarin pa yun. Hindi, Pero ang Diyos nga hahatol sa kanila eh. Saglit lang, Pastor Ramon. Hatol. Saglit lang. Sige. Ngayon, pag lumapit sila kay Kristo at sa Diyos, naanib na sa tunay na iglesia, papatawarin sila, magbabagong buhay na sa iskwadro ng Roma. Bawal na uli sumadya sa pagkakasala, Hebreo 10:25. Hebreo 6:4 patuloy hanggang 6. Ngayon, pag sila, in spite na nakakilala na ng katotohanan, tumanggap na ng aral, sinadya pa rin gumawa ng paglabag, mabibigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi ng Diyos dun sa Tito 3:10, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawa, itakwil mo. So, kapag naitakwil na ang isang tao
na naanib na dati sa loob ng iglesia kasi gumawa na ng sari-saring kasamaan, hindi na muling tinatanggap yon sa loob ng iglesia. Hindi na pumapayag ang Diyos na yun patawarin uli. Tito Tres, ano ang katunayan na hindi na patatawarin? Yung nasa Ebreo 6:4-6, hindi na sila maaaring baguhing muli. Pag sinabing muli, dumaan yun sa dating pagsisisi. Nahiwalay na, gumawa na ng sari-saring masama, tapos magsisisi uli. Kaya nga ginagamitan ng salitang muli eh. Ibig sabihin, mauulit, gagawin uli nila yung pagsisisi. Huli na. Pero hindi na sila patatawarin. Kasi yung nasa Ebreo 10:25 hanggang 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, nalilipol sa mga kaaway. Di wala nang kaligtasan yung nahiwalay na sa Diyos kasi pumanig na kay Satanas eh. Bakit sabi mo, pwede pa rin uling patawarin para Ganito yan eh. magsisi? Ganito ang sinasabi rito eh. So ang ginagawa mo kasi, Pastor mo, Sige. pinag-iisa mo yung magkaibang grupo ng tao. Yung grupo na nasa labas ng iglesia na hindi pa nakakapakinig, pwede pang magsisi o may kaligtasan. Pero yung grupo ng mga tao na nakapakinig na, natanggap na yung aral, in spite na natanggap na nila, lumabag sila, tahasa pa silang lumabag, wala na silang pag-asa sa Diyos eh. Sabi doon sa Ezekiel 3, ngunit kung ang matuwid, humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng sari-saring kasamaan, wala nang aalalahanin sa kanyang matuwid na gawa. Yun ang sabi ng Diyos doon sa Ezekiel 3, pag binasa mo. Wala nang aalalahanin doon. Ibig sabihin, mapapahamak na siya. Kahit sa pasimula, matuwid siya. Magsisisi uli siya, nahiwalay na siya sa Diyos. Gumawa ng sari-saring kasamaan. Hindi na siya papatawarin. So, yung dalawang klase ng tao na yan, na merong magkaibang kondisyon at kalagayan, ang ginawa mo, pinag-iisa mo. Kaya magulo yung tinatawid mo na doktrina. Hindi. Ang pinabanggit dito, Sagit. ganito yan eh. Sagit, Pastor Roman, bago ka magsalita. Sige. I-end lang natin.